Maayong adlaw! Welcome sa atong daily devotional. Nalipay mi nga naakadari. Atong himuon kini nga panahon sa pagpaminaw ug pagsabot sa pulong sa Dios. Ablihi ang imong kasing-kasing ug iandam na mutuman sa iyang pulong. Magsugod kita. Okay, let us pray. Heavenly Father, we thank you and we praise you, God, for the complete healing, Lord, ni Kuya Jimboy. We thank you for this wonderful day. Thank you for waking us up early this morning to hear your word. Help us to apply it in our lives. Tabangi mi Ginoo nga masabtan pod namo imong pulong. Give us a revelation kay way lain makahatag sa mo, Lord, og revelation ikaw ra jud. Holy Spirit, have your way. Speak to us. Use my mouth. And I pray, God, that you will speak and as we open our hearts to you. In Jesus' name. Amen. So, good morning. May buntag sa tanan. We are now in Galatians chapter 1. Galatians chapter 3 verse 1. Okay. So, iyang gingon diya sa Galatians chapter 3 verse 1. You foolish Galatians. Yan na siya diya. Who has bewitched you, before whose eyes Jesus Christ was publicly portrayed as crucified. Tapos, yan na siya diri sa verse 2. This is the only thing I want to find out from you. Did you receive the Spirit by works of the law or by hearing with faith? So, mao na yung subject karon ni Paul sa mga taga-Galatians. Ang burden niya ba? Kay ang burden niya, pag-abot ani sa gospel ngayang gi-preach before, it's either ang work ba sa law or hearing by faith, iyang gingon diha. Are we saved by the law or by the grace through our faith in Christ Jesus? So wala jud ni nasabtan nga to be free from the law and to be under grace. Mo ning wala nasabtan sa kuan sa mga taga-Galatians. Now, mo na nga tanawon ninyo kag last na to nga gitopic about sa Galatians 2:20 niya na si Jesus si Paul nga I have been crucified with Christ niya na siya diya. And niya na siya na I have been crucified with Christ. Mo na nga si Paul niya na siya nga namatay na ako sa law. Mo na nga pasabot ni Paul, namatay na ako sa law. Yan na siya. So that I might live for God. And kung tanawon po ninyo, basahon ninyo ang Galatians 2 verse 19, for do the law I died to the law so that I may live for God. So like si Jesus Christ ba? No, he lived for God. Same sa tuwa karon nga nag-follow kang Christ so that we might live for God. Dili na so that we might live for the law. So karon kung tanawon ninyo, ang alternative of being under the law is to walk as Jesus walked. O na nga when we are free from the law, in order that I may walk as Jesus walked. Mao na ginatawag nato nga I died to the law so that I live for God. Karon mao gani na nga kung tan-awon ninyo ang atong ginatudlo karon part sa new covenant is katong mga gitudlo ni Jesus Christ kay ngano man when we die kailangan ka will live for God. Yun sa nimo pag-live for God, i-follow nimo ang footstep ni Jesus Christ. Dili na ka mo balik dito sa law. Dili na ka mabound dito sa Ten Commandments, sa law nga gihatag ni God kang Moses. Ano man, gi-example ni Jesus Christ ba nga katong na siya din he live for God. Ikaw karon nga nag-follow kang Christ, you live for God as you follow Jesus Christ. Nakuha na to. Mo na nga ang kuha na to pag
pag human sa inyong restoration weekend, na-receive na ninyo si Christ, sa inyong ginatudlo. Di ba ang ginaingon sa Matthew 28:18, 19 to 20? Tudloi sila tanan. Everything that I have commanded. Kay kinsa nga command karon kang Jesus Christ. So ang mga gitudlo ni Jesus Christ, like for example, niya na siya dito nga, thou shall not murder sa Old Testament. Diri sa Beatitudes, sa Matthew 5. Pero niya na siya dito, karon niya na siya, in your anger do not sin. Tanawan ninyo, wala lang gi-abolish ni Jesus, wala gi-abolish ni Jesus Christ ang law sa old, pero gipalalman pa niya para dili ka makahimo og murder, mauna na ka dapat sa imong inner life. Mauna nga ang message jud no nga gina-point out din ni Paul sa Galatians, no, especially sa Galatians 2:19, 20, I died so might I live. Dili pwede nga na-die lang ka, then mobalik ka sa law, mobalik ka sa na-bound gyapon ka sa sa Old Testament nga mga commandments ba. So, you live for Christ na, so that I can live for Christ. I-follow nimo ang life ni Christ. I-follow nimo ang iyang kinabuhi. Dili didto ka mabound sa old, no, sa old covenant, no. So, unsa ang alternative karon? To being under the law is to walk as Jesus walked. Amen? Nakita ninyo? Wala, gi-abolish ang law. Pero, ang balang spirito karon, if you are living in the new covenant, tabangan ka niya makip ang law. Pero dili ka dito mabound ba nga, kadalihok nimo. Para sa Old Testament nga, grabe ka bound sa law, bound, bawal mo kaon ani, bawal mo kaon aning baboy, bawal mo kaon aning mga hipon. Pero ang concern ni Jesus Christ, hypocrite kay mo. Howd kay mo mulimpyo sa inyong gawas, pero inyong sulod, di maayo. So mo ni ana siya, sa may mas maayo. Mukaon ka, ang imuhang mugawas sa imong baba, ang importante, dili ang usulod sa imuhang lawas. So, dili siya, si Jesus Christ is, dili siya bound diri lang sa mga external nato ba, law, practicing the external righteousness, but gatanaw yun siya sa atong inner purity. So, tanaw ninyo, di ba, yung sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ, niya na siya diha. Naay dying, pero dapat na si Christ naglive sa imo, siya ang imong ginapalo. Amen. Siya karon ang imuhang gina-obey, siya karon ang imuhang ginakopya. No, ang iyang life karon dapat ang magmanifest sa imuha. Mao ni ang gingon diya. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loves me and gave himself up for me. So it is I no longer live. Kung moingon ka nga, it is I no longer live. Kung moingon magkaog die, ang dying, na-separate ka sa imuang isa ka life, dying. So, ibutang ninyo sa inyong mind, nga when you speak, kung moingon ka nga, I die, na-separate ka sa imong isa ka life. So, kung moingon siya din si Paul sa Galatians 2:20 na, I am died, I am crucified. Pasabot, namatay ka, na-separate ka sa imong old life. Ako ninyo. Then, dili pwede nga na-separate ka sa imong old life, walay lain nga life mo kambyo. Mao to ni ana siya dito nga kung walay lain, bakante, pito kayawa mo adto sa imuha. So, kailangan, when you die, there is another life. Kay kinsa nga life? Life ni Christ. Ako ninyo, dili nimo pwede kambyuan. O imbis nga life ni Christ, ang law ang imong ikambyo kang Christ. Kay daghan kay uban nga nadawat nila si Kristo, grabe ka relihiyoso. Nibalik yapon sa law ba, nibalik sa Old Testament. Nibalik yapon sila dito, focus nila dito, bawal ani, manimba mo puti tanan,
maakuan kayo, careful kayo sila mo practice ani, ipanglista tanan ng tithes and offering, tanan-tanan, no? Nibalik yapon sa law, pero naka-receive si Jesus Christ. Mo na yung concern karon ni Kuan, ni Paul, nga unsa man mo, kinsa man ni nang lumay sa inyo, who bewitch you, niya na si, kinsa may nang ilad sa inyo, ani, nga di naman ni mao nga gospel akong gi-share sa inyo, Oh. Muna, sige, basahan na to. Kung tanawon ni mo, basahan na to sa Galatians 1. Sige. Ano siya? You foolish Galatians, who has bewitched you? Kinsa man ni nag-anesthesia si mga utok ni ana si Juan si Paul. Kinsa man ni nang ilad sa inyo no? Nga si Jesus Christ man ang akong gi-share sa inyo nga na-crucified. Wala lang siya namatay for the forgiveness of our sins, but si Jesus Christ na-resurrect. Ana ngiyang Juan. Na-resurrect siya para kita mabanhaw pod, no? Dili lang ta napasaylo sa atong mga sala, but ang gihimo ni Jesus Christ is para wala po'y gahom ang sala sa tuwa. Di na ta makapadayon pakasala. Nya, nawala naman mo kasabot. Nga na si Jesus Christ. Mag-emphasize ni Paul. Nga niya na siya na before, nga na siya, who has bewitched you? Before, whose eyes Jesus Christ was public portrayed as crucified. Nga na siya diya. Nga ang kaluwasan, makuha nato diya sa crucified nga Christ, nga na si Paul. Dili dapat nga namatay lang siya sa forgiveness sa tuwang sin, but also, ang fact nga kita pod, mamatay pod ta sa atong old self. So ikaw karon nga nagtuo kang Kristo, kailangan napod ang dying. Dili lang ka pwede resurrection, kay wa may resurrection ko walay dying. Nako na to. So noon sa naman mo, nawalang mensahe nga ako ang gidala sa inyo before niya na si Paul. Kuha na to. Sige, patayin ta. So, wala ba ninyo na dunggan ka na nga mensahe nga akong gihatag sa inyo na si Paul? Tapos, niabot siya diri sa Kwan, sa verse, sa verse 2. Sa verse 2. Sayang yung diya. This is the only thing I want to find out from you. Did you receive the Holy Spirit or the Spirit, capital letter, by the works of the law? Or by hearing by faith? With faith. Yan na siya diha. So, nabaptize mo, gina-emphasize ni Paul, nabaptize mo sa Holy Spirit. Katong na ako sa inyong needs. Yan na si Paul. Na-receive ninyo, tama? Yan na si Paul. Yan na bang layman's term ba? Pero, pinaagi ninyo unsa na-receive ang Spirit. Sa law ba o sa inyong pagtuo? Muna yung pasabot. Sa inyo abang sariling paningkamot na dawat ninyo ang balaang spirito o ang grasya sa Ginoo sa inyong kinabuhi? O pinaagi sa inyong pagtuo? Yan na si Paul. Kay nagkalibog-libog ng mga isip sa mga taga-Galatians sa pinaagi aning gospel. Na-receive ba ninyo ang balaang spirito? Pinaagi sa inyo ang pag-practice og law o pinaagi sa inyong pagtuo? No? Na kinapasabot din ni Paul nga ang pagdawat sa balaang spirito is di pinaagi sa pagtuo, dili ka nang pinaagi sa himo og mga certain works, mga good works, mga gina-require sa law, dili na mao. Dili pasabot nga ga-serve ka sa simbahan, madawat nimo ang balaang spirito. Nya wala kay pagtuo pero ga-serve ka sa simbahan. So dili na nimo pwede madawat. Ga-emphasize na ni Paul nga dili nimo madawat ang balaang spirito, pinaagi lang sa imong work. But pinaagi sa pagtuo, sa imong faith. Na dili ni siya murag reward. Dili ni murag reward ang Holy Spirit. Gina-emphasize din ni Paul nga na siya nga gina-emphasize niya din okay. Gina-emphasize ni Paul nga murag ang Holy Spirit dili ni siya murag medal ba nga like for example ikaw sundalo ka tapos ang imuhang si tawag ani
Nga sa kasundalo, kung naga-duty siya, hatagan nimo siya pusil. Reward nimo kung naga-duty siya, wala siya absent, hatagan nimo siya pusil. Dilingon ana, mo na yung gina-emphasize ni Paul. Nga ang pusil, it is an equipment nga magamit nimo sa imong service, tama? Kau sundalo ka. Gamiton nimo para maging effective ka nga sundalo, tama? Ingon na nang gusto ipa-emphasize ni Paul. Nga ang Holy Spirit gihatag na sa tuwa, mura siyang equipment para magamit nimo para ma-fulfill ang purpose ni God, ang plan ni God sa imong kinabuhi. Dili ni siya reward. Nga kung maayo ka, dili ni reward kung maayo ka mo tithes, dili ni reward kung nagapasting ka, dili ni reward ang Holy Spirit kung nagado ka sa mission. No. Kailangan nimo when you receive Christ through faith, hatagan jud ka na niyag balang spirito. Dili ni siya kanang reward lang sa imong gihimo. Mo na yung pasabot niya. So it is no. So ma-receive na to by faith. That's why we can come to God, no? By thirst and longing. Mo gani ang gingon sa Bible na if anyone is thirst, let us come to me. He who believes in me, rivers of living water will flow from within. Yan na siya diya. So pagtuo ra jud di ay, no? Ang ato ang kapital, ang require sa tuwa sa Ginoo para madawat nato kana nga bala ang espiritu sa atong kinabuhi. Then yan na siya dire sa verse 3. So na to sa verse 3. Na siya diya. Are you so foolish? Having begun by the Spirit, are you now being perfected by flesh? Yan na siya diya. Nabuang na ba mo? Yan siya. Nagsugod mo depend sa balang spirito. Gidawat ninyo ang balang spirito niya na si Paul. Karon gusto na ninyo mabago, pinaagi sa inyong sariling paningkamot? Oh. Nasabtan ba na ninyo? Nga daghan kayong mga tao na dawat sa Ginoo, pero gitsapwira na ang balang spirito og naningkamot na silang kaugalingon nga sila'y magbago-bago. Oh, dili man na ingunana ang work sa balang spirito. Nga gidawat igoran nimo siya gitawat ang Ginoo si Jesucristo sa imong kinabuhi nya ikaw nay maningkamot lang nga magbago ikaw ra usa. No. Dili na mao ang guan. Mo na ang ginaingon ani ni Paul diri sa Galatians 3 verse 3. Ngano man ma-perfect di ay ta pinaagi sa balang spirito. Sa tong Galatians 3 verse 2 nga madawat nato ang balang spirito pinaagi sa tong pagtuo, tama? Ang Galatians 3 verse 3, once nga nadawat nimo ang Ginoo, mag-work siya sa imo, pwede di ay ka ma-perfect. Oh. Dili pa man ta ma-perfect karon kay makasasala pa man atong lawas, pero ang pasabot dinhi mahimo kang liwat niya batasan o kinaiya pinaagi sa imong pagtuo kang Kristo. Kay once nga nag-allow nimo ang balang spirito sa imong kinabuhi, once nga nagtuo ka, moobey man ka sa iyang gusto ipahimo sa imo sa sulod. Sa sulod ang ginikanan sa imong pagtuo, dili sa gawas. Kay dili mga uban man God is nadawat na ang Ginoo na nang balang spirito. Pero ang naitabo, naitsapwera ang balang spirito sa sulod. Kay ngano man na-bound na didto sa ilahang sa law. For example, mo ana ang Ginoo sa imo sa sulod nga tabangin ni. Tapos nibalik ka dito sa Sabat. Nya Sabado Domingo na siya or Biyernes Sabado Domingo. Nya ang Holy Spirit karon naga-propel sa imo nga prehan nimo ni. O nya wala nimo ka nag-obey kay nabound ka sa law kay Sabado karon. Mo na nga dili jud ka ma-perfect, dili jud ka matabangan sa Ginoo ngano man na may nagaharang sa imo nga law. Kuha na to. Wala na dito sa grace sa Ginoo. So, bisayaw na ito ang Galatians 3 verse 3. Tinuod gayod nga kulang ang inyong panabot. Oh. Kaysa pagsugod ninyo sa inyong pagtuo kang Kristo. Tanawa ha, bisaya natin misalig ka mo sa tabang sa Espiritu. Tama?
Apan karon, naghuna-huna kamo nga mahimo kamong hingpit. Pinaagi sa inyong kaugalingong paningkamot. Oh. Mo na nga magtingala ta, may uban, dali ra kayo nangundang og bisyo, dali ra kaayo kanang nabuutan, naundang sigarilyo, naundang shabu, dali ra kayo nabuutan. Pwede man ka maundang ana sarili nimong paningkamot. Ang problema karon kung dili nimo maknalis ang balang spiritu, ang sulod nimo ang problema. Kay pwede ka nabuutan, pinagi aning law, pag-undang ani nimong mga bisyo, pero ang sulod di ay mangtas, nga naman, naapay uwag, init og ulo, naapa ang pamakak, na nang dili pagpasaylo. So nagtuo ka na, you foolish, ana siya. Naunsa man mo, dawat mo sa ako, dawat mo kang Kristo. Si Paul Manigasoriani, dawat mo kang Kristo, dawat ninyong balang spirito. Pero nagtuo mo kamoy maka-perfect gapon sa inyong kaugalingon nga mahimo mong hingpit, mahimo mong matarong diha sa Ginoo. Dili na mao. No, dili na mao. Kuha na to. So ikaw karon nga ni dawat kang Kristo. Ayog salig sa imong kaugalingon. Nga ikaw mabag-o nimo, kaya man ako mundang sigarilyo. Kaya man gani mangundang ang mga mungha og sigarilyo, di man naman sigarilyo. Di man na mo inom. Pero kung ang imo ang measurement nga mahimo kang matarong is pinagi aning pag-undang ninyo og mga bisyo, dili na mao. Ang inner life ang ginatan-aw sa Ginoo. Klaro? Naba mo diha. Kay daghan gud kaayog ka nang nagasimba sa dakong simbahan. Nga wa man po'y bisyo. Pero ang sulod, punog pamakak, punog kalagot, punog uwag, punog kanang judgmental kaayo, pero wala ka panigarilyo. Wala ka bisyo. So dili nimo na ma-measure ang righteousness nimo, pinagi lang ni mga external practices nato. Mo na nga dili ko maka-judge aning mga kauban nato dinhi nga napay bisyo, ngano man tanaway mong sulod. Before ka ani nila mo judge. Kaya ang Ginoo gatanaw siya sa sulod, dili sa external nga action. Kay pwede gud nga maayo kay mo tanawon sa gawas, niya sa sulod mas maayo pa di ay itong mga naibisyo. Makapasaylo pa di ay, makatabang pa di ay sa mga nangahinanglan. Oh. Pero naibisyo. Kuha na to. So mga na siya, you foolish. Nga na siya da. Having begun by the Spirit, are you now being perfected by the flesh? Nga na siya diha. Sige. Padayon ta. So, igsoon, ang maka-perfect sa tuwa is ang Holy Spirit. Amen ba? Dili ikaw. Hinay mo ko galingon, dili ako maka-perfect ang balang spirito. Amen. Ang tinuod nga kabag-uhan nimo, kung i-acknowledge nimo ang Holy Spirit nga mutabang sa imo, ma-perfect ka na. Pagkita ninyo sa Ginoo, liwat na jud ka sa Ginoo batasan. Kay man, wala naman kay lawas nga makasasala. So, mao ganito yang gingon sa Hebrews 10 verse 1. For the law, pasahon na lang ninyo ni Hebrews 10 verse 1. For the law, since it has only a shadow of the good things to come, and not from very form of things, can never, by the same sacrifices which they offer continually year by year, make perfect those who draw near. So, dili daw maka-perfect ang law sa tuwa. Dili maka-perfect ang 10 Commandments sa tuwa. Dili maka-perfect sa tuwa, kini atong mga external practices. Tapos yang gingon sa Hebrews 7 verse 19, basahon na lang po ninyo, for the law made nothing perfect. And on the other hand, there is a bringing in the better hope through which we draw near to God. Ang law di maka-perfect, na isa. When we draw near to God, na kay balang spirito mo, tabang sa imuha. Magtingala bitaw mo, no? Once na nag-trust mo sa Holy Spirit, kanang dili nimo pagpasaylo, pangitaan ka nagpaagi sa Ginoo nga makapasaylo ka. Mag-away mo sa imong bana, mag-away mo sa imong asawa, mag-away mo sa imong mga igsuon. Ngano man,
Ang life man ni Christ ang naa sa imo dili man ni sa kuha. Mo na ang Ginoo di sa imo, dili man ni sa kuha nga naa sa kasing-kasing ni akong anak. Mangita yun na si Lord nga malimpyuhan ka, ma-perfect ka anak, tanggalon ka. Dili man na nimo ma-practice kung wala po'y away. Dili man na nimo ma-practice ang forgiveness niya. Ang forgiveness kay gikan man dyan na sa Ginoo. So mangita ang grace ni Lord, pangitaan ka og way nga ma-perfect ka. Pero ang law, igora ka. Napasaylo na nako na. Kay nag-reunion man mo. Pero pag human, agdumot na pud gyapon ka. Pero katuon lo tungod kay naay reunion, nagpasaylo ka. Tungod kay gitupo-tupo ra mo didto nga pasayloan na kay reunion bitaw karon, nakapasaylo ka. Pero ang concern ana, kung dili gikan sa Ginoo, dili grasya sa Ginoo ang imong gihimo. Tingala ka, yes, nakapasaylo ka didto, pero sa sulod gadumot gyapon ka. And naay mga people na pud nga makasula sa imo magdumot na pud ka nga naman. Gi-perfect lang nimo pinagi sa external righteousness, dili sa Holy Spirit nga tabang sa imong kinabuhi. Amen. Mao na nga ang law dili da maka-perfect sa tuwa, but ang balaang spirito mao na imo katabang sa tuwa, grasya sa Ginoo nga ma-perfect ta niya. Amen. So, mao na nga the law could bring external perfection, but it will not perfect our inner life because naa pa ang lust sa tong heart. Naa pa tay problema sa sulod. But now, because of the better message, ang message sa gospel of grace, that comes through Jesus Christ, we can be perfected. Ma-perfect yun ita kung dawaton nimo si Kristo sa imong kinabuhi. You die and you allow Him to live sa imong kinabuhi. Mag-work siya sa imo, you can be perfected. So, ang question karon, unsa nako pagiging perfect? Unsaon nako ma-perfect? Unsaon jud nako nga maliwat jud ko sa batasan sa Ginoo? Unsa? Dili sa pag-obey lang nimo sa command, kung dili pinaagi sa balaang spirito nga tabang. As you continue to depend, you seek the Holy Spirit, tabangan jud ka ana niya. Mao na every time magpa-minister ang uban sa kuha, mangutana jud ko ana nila. Akong sultian, mga kag tabang sa Holy Spirit. Nga naman, naman grace. Mao man ay gospel of grace sa Ginoo. Amen? So, those who depend on their own ability, they are bound to defeat. Tama? Kaya maski ipriso mo, magtingala mo paggawas ninyo, defeated gyapon. Nga naman, on effort raman, ni comply ra mo sa law. Tungod kay nakasala mo, kipriso mo, ingana, pero wala ka nag-depend sa balang spirito, paggawas ni mo, tingala ka, makuan ra gyapon ka. Ma-defeat ra gyapon ka. Nga naman, dito raman ka nakuan sa external righteousness. So, pero kung nag-bound ka sa Holy Spirit, ngay kagtabang sa balang spirito, then makita nimo naadjud kay victory sa imong kinabuhi. Adto ta sa verse 4. Did you suffer so many things in vain? If indeed it was in vain, yan na si Paul. Sabi siya pa, giantos ba ninyo ang daghang mga butang sa wala ilamang kapuslanan? So nag-remind si Paul saya, di ba pagduol ninyo kang Kristo, pagdawat ninyo sa gospel, gi-persecute ba mo? Anong point ni Paul? Gipang-persecute mo. Tama? Di ba nag-suffer man pud mo pag-obey ninyo sa law? Wa gani ninyo na kompleto, no? Ano yung Paul? Wala gani ninyo na pasaran. Magsige ra gyapon mo pagkasala. Ano nga na si Paul? No? Tapos karon pagdawat ninyo sa gospel, di ba nag-suffer po mo? Grabe ang persecution sa inyo, ha? Yan na siya. Nag-suffer mo na wala lang by purpose ang iyong suffering? Ano si Paul? O yan, mo balik na po mo sa law. Grabe na gani yung gipangagyan, mo balik na po mo mag-practice sa law. Mamaning concern ni Paul. O napagabot sa verse 5, na po siya dali sa verse 5, na sa verse 5. Okay. Siya diya, nga. So then, does He who provides you with the Spirit and works miracles among you, do it by the works of the law? Or, niya siya diya, or hearing by faith? Mo na karon ang pangutana. Diba sa verse 2, niya siya diya, you will receive the Holy Spirit by faith. Pag abot karon sa verse 3, niya siya diya,
nga you will be perfected, pinaagi sa imong pagtuo, you will perfected by the Holy Spirit. Tama? And pag abot karon sa verse 5, yan siya da. Ang Holy Spirit di ay pinaagi sa imong pagtuo, makareceive po kag miracle. So niya na siya. So then, does He who provide you with the Spirit, gatagan kag balang Spirito, ang Ginoo ni hatag sa imong balang Spirito, siya po mo hatag karon og miracle sa imo ha. Niya na siya sa imo ha. Pero, gihatag ba na niya pinagi sa pag-comply nimo sa law o pinagi sa imong pagtuo? So pinaagi dahil sa punktong pagtuo, ma-receive na itong balang Spirito, verse 2, pinaagi sa ato ang pagtuo gyapon, ma-perfecta sa balang Spirito, in verse 3, in verse 5, pinaagi sa imong pagtuo, makadawat gyapon kag milagro. Dili di ay nimo madawat kanang milagro, pinaagi lang sa imuhang kuan, kinang pag-volunteer sa tawag ani, pag-volunteer nimo sa media team. Oh. Sir, pwede nimo ko ipin. Dili siya ka ano lang ikaw. Okay. Ikaw man ang host. Okay. Usay ang mapin ba ang natulog? So, sige, padayon tang. So, niya na siya diha. So, unsa to? Pinaagi sa imong pagtuo, madawat nimo si Jesucristo, ang Holy Spirit sa imong pinagi sa imong pagtuo, madawat nimo ang balang Espiritu, verse 2. Tama? Pinaagi sa imong pagtuo, ma-perfect ka. Tama? In verse 5, pinaagi sa imong pagtuo, makadawat gyapon kag miracle gikan sa Ginoo. So, kanang mga butang, kanang upat, dili na siya nimo makuha, pinaagi lang sa pag-practice nimo sa law. Kanang pinaagi lang sa imong external righteousness. So, naay mga miracles na itabo sa inyo ha, dili pasabot nga pinaagi na sa inyo ang pag-obey sa law. Oh, dili na. Pinaagi na sa inyong pagtuo kang Kristo. Dili ka ng pag-obey ninyo or external righteousness. So, not by coming up by the standards of the law, but it is by faith. Ma-receive niyo yung miracle sa Ginoo. So, ang Ginoo, nihatag ta niya ani nga mga gift, pinaagi sa atong pagtuo. Ang gift of miracle, mahatag na niya sa tuwa, pinaagi sa atong pagtuo. So, importante yun din itong pagtuo, especially karon sa New Covenant. Mao na nga ang message sa tibok Galatians, ang whole message sa tibok Galatians, basahon na nimo, na free ka sa law and ma-perfect ka by the Holy Spirit, pinaagi sa imong pagtuo. Mao na yung message sa Galatians. Amen? Mangundang na ta. Wait lang. Now, ang Galatians nga message is ma-free ka sa law. Dili na ka dapat na himong religious. Parisiyo. Di ka mahimong parisiyo. But, ma-perfect ka, pinaagi sa imong pagtuo. Ma-perfect ka sa Holy Spirit, pinaagi sa imong pagtuo. Amen? So, then ito na po siya sa example ni Abraham, si Paul, sa Galatians, sa tawag ni, 3 verse 6. Okay. Galatians 3 verse 6. Yan na siya diya. Even so, Abraham believed God, and it was reckoned to him as righteousness. So, yan na si Paul dirig. Example niya si Abraham, nga, even so, Abraham believed God, nga before ang law gihatag. Okay? Kay kinsa day gihatag ang law, ang mga commandment? Kay Moses, tama? O nga no si Abraham be, nga nahimo man siyang righteous, niya na siya diha sa verse 6, nga wala man siya nag-obey sa law. Oh, tama? Wala pa may 10 commandments ato nga panahon, nga nahimong righteous, nga nang hingpit, nga nahimong matarong si Abraham. Oh, nga no man, because he believed, pinaagi siyang pagtuo sa Ginoo. Nahimo siyang righteous, dili pinaagi sa law. Nakuha ninyo? Klaro naman na oh. Even so Abraham believed God. Pinaagi sa imong pagtuo ni Abraham. Oh, it was reckoned to him as righteousness. Nahimo siyang right, nahimo siyang hingpit, nahimo siyang righteous in the eyes of God. Pinaagi sa iyang pagtuo, dili sa pag-practice niya sa law, kay wala pa man ang law ani nga time ni Abraham. Nakuha na to. Gihatag ba ang law dito ba ni kay Moses?
So basahon na ninyo sa verse 6. Exodus. Tama? In verse 7, ito ta. Napabong niya? Oh. Ay magtulog-tulog. Verse 7. Therefore, be sure Therefore, nari siya diha. Be sure that it is those who are of faith, who are as sons of Abraham. So, iyang gingon diri, nag-claim man gud ang mga Diyos nga sila ang mga descendants ni Abraham, di ba? Para sila, kuan mi, descendant, linya sila ni Abraham, sila ang mga sons ni Abraham. Be sure, na siya diha. Kato diha yung mga of faith, mo diha tinuod nga anak ni Abraham, mo na yung gingon diha. Dili katong nag-practice sa law. So, pakyas karon ang mga gipanghimo aning mga Diyo. Kay nga naman, puro ragod sila ang ilang kinabuhi is they are bound in following external law, external righteousness. Bound lang sila sa commandment. Pero magtingala ka, niya na si Paul sila, be sure na katong mga tinuod nga anak yun ni Abraham is katong nagtuo sa Ginoo, dili ka nang nagtuo lang ay nagpractice lang sa command sa law. Mo niyang gingon diri. So mo na nga nagclaim ang mga Jew nga sila ang descendants ni Abraham, pero ang tinuod mga anak no nga sons of Abraham are those who have faith, not just those who have kept the works of the law. So diri na realize ni Paul, even si Paul na realize niya nga siya dili po tinuod nga anak ni Abraham until nga nagkaroon siya faith in Christ Jesus. Nakuha na to. Kay kung tanawon nimo si Paul before ba siya na-convert, no? Before ba na-convert si Paul, kabalo ba mo sa iyang trabaho? Grabe ba po ang iyang pag-ubi sa law? Oh, persecute gani niya katong mga people nga nagatuo sa the way. Oh, nagatuo kang Kristo. Oh. Ginalatos niya. Then, niadto si Paul karon sa promises, no? Sa promises ni God kang Abraham. Sa maning promises ni God kang Abraham sa verse 8, niya na siya diha. The scripture foreseeing that God would justify the Gentiles by faith preach the gospel beforehand to Abraham, saying, all the nations will be blessed in you. So kung tanawon ninyo, ang gospel di ay initially na preach na sa Ginoo sa amahan kang Abraham. Kuyawa di ay no? Kaya manggingon diri sa gingon sa Ginoo saying, all the nations will be blessed in you. Karon na misinterpret ni sa mga taga-Jew ay mga Israelites kini nga nagiingon sa Ginoo nga abi nila sila lay mabless. Ang napursi na gud ni na moabot daw ang time, ang panahon nga tanan sa kalibutan. Tanan sa na foreseeing that God would justify the Gentiles by faith. Nga siya tanan sa kalibutan apilang mga Gentiles kita. Napursi na ni before. Na kita tanan ma-justify ta, madawat ta by faith. No? Even ang mga Gentiles. And kini nga message na preach na ni kang Abraham. Kaya nga nag-ingon man gud si God kang Abraham, all the nations mabless sa imuha. And ang ilang pagtuo, no? Ang ilang pagtuo nga ang mga Jews lang o ang mga Israelites lang ang pinili sa Ginoo ay na-bless. So kung tanawon ninyo, makuha ninyo, tanawon ninyo nga basahon nato diri. God proclaimed this good news to Abraham in Galatians 3 verse 8 NLT long ago when he said all nations will be blessed through you. So tanawon nimo ang gospel nga ni gi-proclaim kay Abraham pero dili pa in fullness. Blessing. Okay, ma-bless mo. Yes, na-bless mo. Pero ang pasabot man gud ani na misunderstood ni sa mga Jews nga ang purpose lang sa Ginoo sila is to bless them. Kini lang mga Diyos ang na-misunderstood nila. Nga murag ko ang ilang ulo ba nga, kami ang pinili, kami ang i-bless. Mga ana ba?
Mao na nga wala sila kasabot nga ang point di ay din ni Jesus ni God nga many nations mabless sa inyo ha. I will bless you. Pero naisumpay, many nations ang mabless. Kani nga word nga wala na misunderstood sa mga Jew nga ang purpose di ay sa Ginoo nga i-bless ang mga Jew para mo bless pud kag lain nga nasod mga tao sa tibuok kalibutan. Dili ka mo maging tangki sa blessing. Dili mo maimong septic tank ba sa blessing. Kay i-bless mo, kay pinaagi sa inyo daghan pod mabless nga tao sa tibuok kalibutan. Mao ni ang naging problema sa mga Jew. Pagdawat nila kang Kristo, sama ani ni Peter. Kung tanawon ninyo, paghuman sa Acts verse 10, nadawat nila ang balang spirito. Nadawat ni Peter ang balang spirito. Tanawon ninyo, wala, for 10 years, wala nag-preach si Peter sa mga Gentiles. Gipili lang ni Peter ang mga Jew lang ang iyang shiran. Kung basahon niyo sa Galatians 2, niya na baya dito nga si Peter is ni-preach siya sa mga Jew while si Paul sa Gentile. Magtingala mo nga no, Jew ang shiran lang ni Peter. Nga man, kini di ay ang nasa ang utok nga ang blessing para lang sa mua. Dili di ay para sa Gentile. Nya karon maupod ni ang gi-adapt sa uban nga churches. Nga murag sila na lang sa simbahan, wala na gawin souls, wala na gamik disciples. Dili mao ang ilang pagsabot nga ikaw lang ang mabless. Kailangan di ay pinaagi mo ang kinabuhi, gidawat nimo ang life, ang blessing nga gikan sa Ginoo. Kailangan di ay mahimo kang blessing sa uban nga tao, maski asa na kalibutan. Dili lang nakamukamo na lang gatapok sa simbahan ba. Walay discipleship, walay winning souls and making disciple. Nahimo na noon nga imo pagsabot sa blessing is ikaw lang nga gi-bless nga linya ni Abraham. Mao ning ginapasabot din ni Paul. Mao na nga ang church, ang DCIM, dili ta pwede mo operate ani nga imo lang isipon nga kita lay gi-bless, dili na ta mahimong blessing sa uban. Mao na nga kita maski unsa imong religion, i-share jud nato ang gospel ngano man. Dili raman kita lang ang gi-bless. Ang gingon man diya is through you, many people ang mabless. Nasabtan ninyo? Mao ni si Peter, wala siya mo share sa Gentiles sa tuwa. Ngano man, kay abi niya, ang mga Diyos lang, ang mga Israelites, ang mga linya lang ni Abraham, ang i-bless. Nakuha na to? So wala kayo nila sabtan. Even right now, dagang kayong mga Kristiyano, nga walay pakialam ba? Dili sila mo win souls, dili mo make disciples, nga naman, abi nila, ang blessing para lang sa imuha. Sabtan ninyo? So, wala sila na imong channel sa blessing ang uban. Mao ganito yung gingon dira sa Bible, di ba? Acts 1 verse 8. You will receive power when the Holy Spirit will come. You will become a witness. Asa? Samaria, Judah, and at the ends of the earth. Sa tibok kalibutan, mahimo kang witness. Witness sa gospel of grace sa Ginoo. Yang problema sa uban, sila lang. Oh. So, mo na, gina-rebuke silang Paul, noon sa naman mo. Kinsa may nag-anesthesia sa inyong mga utok, anak si Paul. No? So, kailangan dapat nato ni nga ma-adapt. Nga kita, gibless ka ni Lord, nadawat na nimo ang gospel, nadawat na nimong power sa Holy Spirit, ikaw pod, mahimo ka dapat nga blessing, channel of blessing. Naba mo diya, dili dapat na ikaw lang ang gibless sa Ginoo. I will bless you, yan na ang Ginoo kay Abraham, but through you, you will bless other nations. Same sa imo karon. Gibless ka sa Ginoo, tanaway mo kaimtang. Naba mo diya, dili na nimo pwede contain ngano man kung tanawon ninyo ang Israel duha ka sina. Sea of Galilee nana siya sa north. Kung tanawon ninyo kining Sea of Galilee, i-compare nimo siya sa Dead Sea nana sa south. Ang Sea of Galilee nana siya outlet. Okay? Nakadawat sila og tubig pero naana siya gawsanan. Ang Sea of Galilee puno siya life. Na ay mga isda,
corals, tanan-tanan diha ang Sea of Galilee. Puno og life. While ang Dead Sea, walay gawsanan, walay life. Mao nay may tabo sa imo ha. Kung nakadawat ka og life sa Ginoo, tapos nahimo kang dead, nahimo kang murag septic tank ba? Dili man lang ka ka-share, dili man lang ka mahimong blessing, dili nimo ma-share ang gospel. Diha magkaroon og spiritual death. Ngano man, kung tan-awon nimo patay man ang Dead Sea, dead gani no. Nganong gitawag siya nga Dead Sea, walay life. Kung gusto nimo naay refreshment, naay ka ng life, gatubod permanente ang life ni Christ sa imo ha, dapat mahimo kang blessing. Dili ka pwede nga ikaw ray nahimong blessing. Ikaw ray na bless sa Ginoo. Nasabtan nato. Mao gani gingon sa Bible, sa John 7:38, basahon na lang na ninyo. He who believes in me, nagtuo naman mo sa Ginoo, tama? As the scripture said, from his innermost being will flow rivers. Mag-flow daw siya like a river. Dili pwede nga i-contain nimo ang ang gospel of grace diha sa imuhang kinabuhi. Dili pwede nga ikaw lang nakadawat sa Ginoo. Kay nagpaabot na lang ka nga malangit ka. No. Dili na siya mao. So, mao gani nga iyang gingon diha sa sa Revelations 22 verse 1. Basahon ninyo. Then he showed me a river of the water of life. Kay kinsang life? Ang life sa Ginoo. Naana, he showed me a river of life, clear as crystal, coming from the throne of God, of the Lamb. So asa gikan kana nga life? Gikan sa from God. Padulong sa imuha, tama? Pinagi sa gahom sa Espiritu. Pero niya na siya diha, rivers of life. Dili pwede nga ma-contain nimo kana nga river. So kana nga river, dili pod gikan sa atong kasing-kasing. Klaro? River from the throne of God. Gikan sa Ginoo kana nga life. Then yan siya, from the throne of God, dili dapat nako i-contain. Mag-flow dapat sa akoa kana nga life. Mabitaw ta nga naatay vision of restoring family. Ikaw ang gi-restore, mo restore pod ka guban. Oh, mag-flow daw ka na nga life. Dili na po ka maayo mo wali, kundi ang life dapat ni Lord ang mag-flow from asa within, dili sa external nimo nga righteousness. Oh, mao na nga death. Murag Dead Sea kung stagnant. Oh, kana nga life nga naa sa imo. Dead, walay mabuhi. Tingala ka, di nakaganan manimba. Di nakaganan mo basa. Di nakakasabot sa pulong. Kung ikaw, wala nag-flow ang life ni Lord. Dili ka na himong blessing ba? Pati nga lakaw, kapuyan na mo sa ministry. Nga naman, wa mo po kay ginahimo. Nabisi naman kasi mong trabaho. Nabisi naman kasi mong eskwela. Nabisi na kasi mong negosyo. Nabisi na kasi mong pamilya. Even imo ang asawa unta, sharean nimo. Even unta ang imo ang bana. Mag-transmit nimo ang imong life sa iya. Wala man kay ikaw raman. Magtingala ka na ay spiritual death. Mura siya og kanang kwan ba? Mura siya og kanang tawag gani Dead Sea. Klaro? Oh. So mo to na yang gingon diha sa verse 8, preach the gospel beforehand to Abraham saying all the nations will be blessed. Tama? Akong gingon sa inyo nga pinaagi sa imuang kinabuhi nga gibag-o sa Ginoo, you will preach to other nations, to other daghan kay tao nga mabless mo. So then, yan siya diya. Sana ta? Verse 9. Verse 9, okay. Yan gingon diya. So then, those who are of faith are blessed with Abraham, the believer. So mao ni ang kwan, ang gospel, no? Nga gidala jud sa atoa. Ang blessing sa Ginoo, the blessing of God into our life through the Holy Spirit which we receive by faith. And as we walk by faith, kana nga river will continue to work in our heart and it flow in our life and will bring blessing to others. Para sila pod mabless pod sila and pinaagi silang pagtuo. Pero in contrast ani,
In verse 10, yan yun da. For all who are of works of the law are under curse. Oh. Verse 10, so na to ha. So, yan sa 3. For as many are of the works of the law are under curse. For it is written, curse is everyone who does not abide by all things written in the book of the law to perform them. So, tinunglo daw itong mga tao nga dili maka-comply sa law. Mauna nga kumubalik pa kaana, di man dyan mo na ma-comply, maubay tanan ng law. Mauna nga tinunglo atong kinabuhi. Ang law ang nag-bring na noon ng curse sa tuwa. Kaya nga di makaka-comply. Mamayang gingon diya, curse is everyone who does not abide by all things written in the book of the law to perform them. So, karon, kung ikaw nga naminaw ani karon, no? Kung dili ka mo puyo under grace and gusto ka mo balik sa law or under the regime of the law, tapos gusto nimo i-try i-please ang Ginoo. Tanawon ninyo, pinagi sa imong sariling paningkamot o kabag-uhan, then of course mas struggle man jud ka mo please sa Ginoo kay sige magkapalpak. Nya gusto man jud nimo dito mo balik gyapon pagka-religious nimo. Okay ra gyapon ko ani. Nagkot na lang ko kandila, magrosaryo na lang ko. Kay mao ni ang makakuan sa kuha, maka-restore sa kuha. So yang gyud dia, you're under cursed. So you struggle to please God. Mao ba ang naitabo sa mga sa mga Old Testament people, they try to please God by obeying the law and always come short sila, full short gyapon sila. Ngano man ginakambyoan nila ang grace, no? Dinhi sa even sa mga nasa New Testament, dawat na nila si Kristo pero gusto gyapon nila mo comply sa law. Mo comply gyapon sila sa mga rituals nga ginahimo nila. Grabe na ilang ritual, daghan kay na silang mga ritual, mga external practices nila. Even kaslunon, even sa pagkaon, even sa adlaw, grabe ang ilang pag-obey sa law. Sabat, dili pwede, naagani, labayan daw ka dito. Imagine mo kung ikaw niadto dito sa Israel, tapos ang uban daw dito, mamaktas, ang uban, naiginahimo, labayan daw ka dito. Ngano man, dili na conform sa ilang law nga ginahimo dito nga dapat magsabat pud ka. So asa man ka? Wala ka nagsabat? Umaayo imong batasan o nagsabat ka unya manglabay kag tao? Di ba? Ano yung point ba ni Paul? No? Mo na nga you are under curse. Yan na si Paul. Dito sa tawag na. There is a verse 10. No? So yang gingon diya sa verse 10, saan na to? Nadili ta mga kwan. Sa verse 10, yan na siya diya. Verse 10, okay. The law, for many as are of the works of the law, are under curse. Yan na siya diya. Una nga, curse is everyone who does not abide by all the things written in the book of the law. That's why kung if we glory in external part of our life, we must remember gang Ginoo gatan-aw jud sa tong sulod. Inward part jud. Amen. So kutob lang sa tadire sa verse 10. And tomorrow we will continue sa verse 11. Heavenly Father, salamat kay mo ang gipasabot sa amo ang imong mensahe dinhi sa Galatians 3 na Lord, pinaagi di ay sa mga pagtuo, madawat namo imong balang espiritu, and pinaagi po sa amo ang pagtuo, ma-perfect mi Ginoo, maliwat mig batasan kanimo, dili sa mo ang good works may tabo, and pinaagi di ay sa mong pagtuo Ginoo, makadawat gyapon mig gift of miracles gikan sa imo. And salamat kayo Ginoo sa message nimo sa amoa nga as we live for God, we must die first before we can live for God. And ang dying
under or ang pag-obey namo Lord, ang pag-live namo for God is we follow Jesus Christ sa among kinabuhi. Salamat kayo ani nga message nimo Lord. Padayon nga mag-speak sa amoa Holy Spirit kay di niya mo ni masabtan kung di ka mo speak sa amoa. And tabangin mi nga ma-apply namo ni sa among kinabuhi. In Jesus name. Amen and amen. So good morning sa tanan.